Magandang umaga po sa lahat ng ating mga magsasaka at mangingisdang nakatutok ngayong umaga. At ganoon na rin po sa mga nanonood sa PTV at maging sa aming live streaming sa social media accounts. Ako po si Diane Querer. Magandang umaga, Dayan. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako naman po si Alan Alianige. Ang programang ito sa Bayan din na napapakinggan sa DZRB Radyo ng Bayan dito po sa Mega Manila 738 kHz sa inyo pong mga talapitan. Kasabay po ng inyong pag-almusal ngayong umagang ito, hatid po namin sa inyo mga impormasyon at iba pang mga kaalaman kaugnay po ng sektor ng pagsasaka at pangisdaan. Yan po, dito lang sa Biyahing Bukid Ni Manny Piñol. Good morning, Sir Alan. Good morning. Ang sarap gumising sa umaga, lalo na kapag agrikultura ang ating pag-uusapan. Yan, at syempre hatid natin mga kapaki-pakinabang na impormasyon para sa ating mga magsasaka, sa mga kapamilya ng mga magsasaka at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Alinsunod nga rin po sa hiling ni Secretary Manny Piñol, ang programa pong ito ay isa ring daan para makilala po natin ang attached agencies ng Department of Agriculture and Fisheries. At ngayong umaga, makikilala natin ang Bureau of Animal Industry at ang kanila pong mga programa. Meron hong magandang report na mamaya-maya sa atin ang Bureau of Animal Industry. Positibo po ito sa sektor ng agrikultura. Nakapagtala nga tayo, Sir Alan, ng malaking porsyento rin ng paglago dito, ano, sir? At mamaya-maya ho, pag-uusapan natin ang detalye ng mga yan. Pinarangalan ng 7 probinsya, 15 munisipalidad, 4 na Irrigators Association at 3 small water impounding irrigation groups sa idinaos na 2016 Rise Achievers Award sa Philippine International Convention Center sa lungsod ng Pasay. Ang mga nagwagi ay napili base sa maayos nilang paggamit ng pondo, dami ng magsasakang natutulungan, paggamit ng bago at mahusay na kalidad ng binhi at ang pagpapataas ng kanilang ani. Mahigit sa 52 milyong halaga ng papremyo ang ipinahagi sa mga nanalo. Bukod dito ay namahagi din ang kagawaran ng special prizes sa iba pang mga sumali. Sa pahayag ni Secretary Manny Piñol ng Kagawaran ng Agrikultura at Pangisdaan, ang naitalang 5.28% agricultural growth ng Philippine Statistics Authority o PSA ay dulot ng magandang klima at pagsusumikap ng mga magsasaka. Idinagdag din ng kalihim na ang mga salik na ito ay lubos na nakatulong sa maayos na pagpapatupad ng mga programa ng ahensya. Samantala nakapagtala din ng 12.38% na paglago ang ani ng palay sa unang quarter ng taon 2017 kumpara noong nakarang taon ayon sa PSA. Mga kaibigan, kanina ho may binabanggit si Dayan. Sabi niya may magandang balita tayo sa sektor ng livestock. At ito actually lumago po ng 3.22% ang sektor ng livestock dito po sa agrikultura. Of course, ito ay para sa unang 3 buwan ng taong 2017. At siyempre ito ay mas mataas daw ng 2.18% kung ikukumpara sa figures doon sa kaparehong period noon namang nakaraang taon. At alam niyo po ba na ito ay sumasaklaw sa higit 16% ng kabuang produksyon po ng sektor ng agrikultura. Kaya naman hindi maitatanggi na malaki po ang kontribusyon ng livestock industry o paghahayupan sa lumalago pong ekonomiya ng ating bansa. At siyempre mga kaibigan, para makakuha tayo ng dagdag na mga update at impormasyon yan po sa sektor na yan, makakaugnay natin ngayong umaga mga kaibigan si Director Simeon Amurao Jr. Siya pong Director 3 ng Bureau of Animal Industry. Director, magandang umaga po. Magandang umaga po naman. Dr. Amurao, bilang panimula, kamusta po ang lagay ng livestock industry ng ating Sabi mo bansa? nga, kumpara last year, lumago ang livestock. At sa forecast ng Philippine Statistics Authority, ay positive ang pagdami ng hayop. Hindi tayo magkakaroon. Ang forecast nila sa taong ito
ng ganun kalaking shortage. So magtutuloy-tuloy ang magandang performance na ito, Sana, Dr. yun Amora. ang aming laging nais na mangyari sa livestock industry. Okay. Pero may mga nakakapansin po, Doc, na nitong nagdaang araw sinasabing tumataas daw ang presyo ng baboy, manok. So anong connection? Of course, may connection mo ito sa kasalukuyang supply at sa demand ng mga produktong ito? Maraming dahilan kung bakit tumaas ang presyo ng baboy at manok itong unang semestre ng taon. Unang-una, hindi naman siguro kaila sa lahat na tumaas ang presyo ng dollar against peso at maraming component ang pagkain ng hayop ay imported. So isa yun sa mga nag-contribute. Pangalawa, maraming nagsabi sa akin na nasa industry na noong huling semestre ng taon, 2016, nagkaroon ng sakit ang mga baboy na kung tawagin ay porcine epidemic diarrhea. Ang porcine epidemic diarrhea ay nakaka-apekto sa 90 to 95% of the piglets. Pag na-apekto ng farm, ang unang tinatamaan nito ay yung mga biik. Dahil sabi nga, diarrhea, nagtatayang baboy. Ang mga naapektuhan nitong huling semester ng 2016 ay siya dapat ang i-harvest o kakatayin sa unang semester ng 2017. Opo. At marami rin backyard raisers ang bumibili ng mga piglets sa mga malalaking farm para patatabain nila. So ang nangyari, walang mabili din yung mga backyard raisers na piglet, wala rin silang patatabain. Ngayon, itong mga ahente ng baboy na namimili sa mga farm, sa mga backyard farm, sa mga commercial farm na sila nagdadala sa merkado, pag wala silang mabiling baboy, naghahanap sila, sa halip na makakakuha agad sila ng 10, 5 lang ang nakukuha nila at gumagastos din sila sa gasolina at transportasyon. Yes. Siyempre, ipapatong nila to sa halaga ng baboy na binebenta naman nila sa mga nagre-retail sa wet market. Yun naman mga nasa wet market, dahil minsan kulang nga ang baboy, nagpapataasan sila. Siguro sasabihin nila sa ahente, o sa akin mo nabigyan, dadagdagan ko 5 pesos ang kilo. So saan nila kukunin yun? Ipapatong din yun sa ating mga mamimili. Iyon ang isang mga naging dahilan. At sinasabi rin na tumaas ang demand dahil medyo gumanda daw ang ekonomiya ng bansa. So ang mga tao ay, may mga taong dumami ang nakaka-afford na bumili ng mga kaning baboy at manok. Sa manok naman, kadalasan pag mainit na mainit, yung gumagamit ng mga conventional na poultry house, wala silang sapat na ventilasyon, hindi nakakakain ng manok dahil sa sobrang init. Lumiliit ang kanilang paglaki. Sa halip na ma-reach nila halimbawa ang 1.5 kilos, mga 1.2 kilos lang. Kung may alaga kang 100,000 manok, 30,000 kilo din yung mawawala sa'yo. So, kahit pa paano, medyo lumiit ang supply ng manok. Okay. Dr. Amora, with those reasons that you've mentioned, isa bang solusyon natin dito ay ang pag-aangkat? Hindi naman. Ang pag-angkat ay temporary solution lang. Pinayagan ni Secretary na makapag-angkat. Actually, tuloy-tuloy naman ang pag-angkat natin. Ang pinayagan ng Secretary makapag-angkat tayo ng baboy na limitadong number, pero mas mababa ang tax. Ngayon, kung ma-realize yun, mag-start magdatingan yan, mga 1.5 months after pa. So, siguro, ang ano naman ngayon, yung pag-angkat natin, marami mga katayin live breeder animals, yun ang inaangkat natin marami ngayon. So, yun muna ang aming solusyon. Pero, hindi pang habang buhay na solusyon ng pag-angkat. Okay. Meron pong report din galing sa DA na ang demand natin pagdating po sa dairy products, Doc, ay patuloy na tumataas. So, gatas, itlog. Nakakatugon po ba ang kasalukuyang supply dito sa mataas na demand na ito, sir? Actually, napakalaki ng importasyon natin ng gatas. Mahigit 90% ng ating total demand ay imported. So, meron tayong National Dairy Authority na silang namamahala sa pagparami ng mga hayop na gatasan. Ang pagkakaalam ko, kasi it's sa different agency, nag-i-import sila ng mga dairy animals para ipahiram sa mga magsasaka natin na nasa industriya ng paggagatasan. Follow up po doon, nag-i-import para ipahiram o papagamit doon sa ating mga
magsasaka para makapag-produce ng dagdag na dairy products dito sa atin. Yes. Kasabay din yan ng Philippine Carabao Center, nagpaparami din sila ng mga kalabaw na ginagamit na gatasan. Okay. Dr. Amorao, patungkol na rin naman dun sa mga small-scale livestock players. At para po mapalaki yung kanilang produksyon, ano po ang ginagawa po ng ating Bureau? Small scale. Sa ngayon, yung mga backyard talaga, meron kami mga dinidistribute na native animals at saka native chicks. Ngayon, sa mga maliliit na backyard, ang tulong na maibibigay namin, nagbibigay kami ng mga bakuna at libreng gamot, pero hindi ganun karami. Limitado din ang aming budget. Doon sa mga local authorities sa paghahayupan, upang matulungan sila, upang kung may mga sakit na nangyayari sa lugar nila, yung aming binibigay ng mga gamot ay makatulong. Nagbibigay din kami ng mga breeding animals, meron din kami mga similya na pinamamahagi. So, sa artificial insemination. Okay. Doc, nabanggit niyo yung pagbabakuna para sa mga hayop at ito ay available para sa mga farmers natin at doon sa mga engaged sa livestock industry. Paano po sila makakalapit direkta sa atin? Halimbawa, sa Bureau of Animal Industry, do they have to form an organization, grupo ng mga magsasaka o mga engaged sa paghahayupan, o can they approach ang ating bai on their own? Paano pong sistema ron, sir? Mas maganda ho kung lalapit sila sa provincial veterinarian ng mga probinsya. Para yung provincial veterinarian, kasi ang gamuto namin, binibigay ho namin diretso sa mga provincial veterinarian na sila ang mas nakakalam kung saan gagamitin itong mga gamot na ito. Yun hong makakadiretso sila sa amin. Paminsan-minsan, pag talagang may available ho kaming gamot at mabibigay namin doon sa talagang ma-confirm namin na may mga sakit yung hayop nila, yun at talagang wala silang mabibili, binibigyan ho namin ng gamot. Alright, curious lang ako, Dr. Amorao. Kunwari ako po, marami siguro mga nanonood sa atin gustong magkaroon ng pagkakakitaan o gawing negosyo ang paghahayupan dahil sabi nyo nga, very healthy din ang ating industry na ito. Ano po ang inyong suggestion sa kanila para makapagsimula sila nito? Well, medyo malaki ang kailangang kapital sa pagbabuyan at pagmamanukan kasi magpapagawa kayong bahay. Pero kung may sapat naman kayong kapital, maganda hong mag-alaga kayo ng baboy, manok, at kung mas malaki ang inyong lugar, meron kayong malaking taniman ng damo, napakaganda rin ho ng baka. Malaki din ho ang kita ng baka. Kasi maganda ang natin, maganda ang performance natin. So Yes. for sure, marami tayong mga kababayan dyan na gusto rin pong makakontribute dito. Yun naman kung gustong mag-start ng business, pwede ka naman lumapit sa amin, pwede ka namin kayo matulungan kung paano kayo mag-start ng business. Siyempre ho, bago kayo pumasok sa negosyo, kailangan alamin niyo muna paano kayo magsisimula. Pwede namin kayong tulungan sa Bureau of Animal Industry. Ayun. Mga kaibigan, bibitinin po namin kayo sandali sa ating talakayan. Marami pa tayong pag-uusapan ng mga updates tungkol pa rin sa sektor po ng paghahayupan. Sa pagbabalik maya-maya ng Biyaheng Bukid. Ni Manny Piñol. President Rodrigo Roa Duterte is in Russia for an official visit. He declared martial law in Mindanao on May 23. A series of attacks from terrorists and extremists occurred in the island. The areas of Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi are included in the declaration. To find out the situation in Mindanao, the president has cut short his visit in Russia. That as of 10 p.m. Manila time, he has already declared martial law for the entire island of Mindanao. After martial law has been declared, within 48 hours, the president needs to submit a report in Congress, either personal or written. It is stated in our Constitution that martial law and the suspension of writ of habeas corpus is effective only within 60 days. The extension is up to the Congress decision. Martial law can be negated by the majority of votes in Congress. The Supreme Court can also question and decide on the declaration of martial law within 30 days. President Duterte's declaration of martial law in Mindanao
aims to protect the residents who are being ruthlessly killed by local terrorists. The proclamation of martial law in Mindanao also aims to eliminate the fear of the Filipinos that the chaos in Mindanao is spreading throughout the country. Patuloy pong ating talakayan patungkol sa livestock industry. Kasama pa rin po natin si Dr. Simeon Amorao Jr. ng Bureau of Animal Industry. Dr. Amorao, kapag po panahon ng tag-ulan, di po may kakailan na marami pong hayop na nagkakasakit. Paano po ba ito maiiwasan? Una-una, kaya nagkakasakit ang mga hayop pag tag-ulan, humihina ang resistensya nila lalo na-expose sila sa mga yung nababasa sila. Pangalawa, conducive sa growth yung mga bacteria, virus, nagiging dahilan ng mga sakit sa basang area. Para maiwasan to, yung sigurong bigyan natin ng proteksyon yung mga hayop natin laban sa element na yung sa ulan. Pangalawa, siguraduhin natin yung mga hayop natin na pwedeng bakunahan. Halimbawa, may mga sakit naman na pwedeng protektahan. So, bigyan natin ng bakuna. At pangatlo, sanitasyon. Kailangan malinis lagi yung inyong farm. At huwag kayong magpapapasok ng mga tao na hindi naman wala namang business sa loob ng farm. Maaari, iwasan nyo kasi mga tao, hayop, pwedeng magdala ng virus yan na makakapekto doon sa inyong mga hayop na alaga. At panghuli, kailangan, lalo't tag-ulan, laging maganda ang nutrisyon o pagkain na binibigay nyo sa mga alaga nyong hayop upang may protection sila sa sakit. Nabanggit nyo yung kalusugan ng mga hayop na binibenta sa merkado. Ano hong mga hakbang na sinasagawa ngayon ng ating Bureau of Animal Industry Director para maiwasan ho na ma-infiltrate tayo o makapasok sa bansa o makarating sa mga palengke natin, yun yung mga hot meat. In fact, minsan napapabalita pa nga, may mga nare-raid na double dead o botcha kung tawagin. Update on this, sir. Ito po ay nasa mandato ng National Meat Inspection Service. Sila ho ay patuloy na nagbabantay sa ating mga palengke, sa mga lugar na nagtitinda ng mga karne. Pinabantayan nila ito at kung sa mga mamimili po, kung bibili ho kayo ng baboy, siguro din yung bibili ho kayo yung baboy may tatak ng NMIS. Ibig sabihin nun, na-inspect ng NMIS yung baboy na kinatay. Ang maaari ho, wag kong bibili sa mga laku-laku lang na nakikita nyo nakasilid sa bayong. Ang madalas yung pinanggagalingan yan ay yung mga baboy na namatay sa sakit, na hindi na ginamot, pinatay na lang, at hindi dumaan ho yun sa inspeksyon ng National Meat Inspection Service. At yung mga baboy na huwag ko kayong bibili dahil maaaring magkasakit din ho kayo pag kinain nyo yun. So, importanteng maging mapanuri talaga yung ating mga mamimili. Director, yun namang sa mga livestock ban at saka advisories. Ano po ba yung mga bansang kasama sa listahan, yung apektado ng bird flu at foot and mouth disease? Pag may sakit na pumutok sa isang bansa at tayo ay kahit hindi tayo nag-i-import doon, binaban natin ng importation. Unang-una, bago na tayo mag-import sa ibang bansa, dapat ina-accredit muna namin yon. Sinisigurado namin na yung bansang panggagalingan ay malinis. So, hindi lahat ng bansa pwede nating bilhan. Ngayon, kahit na ina-accredit natin yan, pag biglang nagkasakit, halimbawa, sabihin natin sa bird flu, sa Europe, maraming bansa ang nagkasakit ng bird flu. So, ayon ni Secretary Piñol na mag-import tayo sa mga bansa na may sakit na bird flu. So, binan natin lahat yun. Okay. Kung may foot and mouth disease sa isang lugar, hindi din tayo nag-i-import. So, yung mga ganong sakit, automatic, binabantayan natin yun at hindi natin pinapayagang makapagpasok ng produktong karne sa Pilipinas mula sa mga bansang may sakit. Ayun. Okay. Kanina nabanggit ni Direktor na merong seal mismo, yung NMIS, para matiyak na yung bibilhing pork, karning baboy, halimbawa, ay ligtas at dumaan sa kaukulang pagsusuri. Yung seal na yun talagang nakatatak doon sa Karne po. doon sa karne mismo. Ayun. Naka-stamp. Kulay violet ho yan. Yun. Pero food, ano ho yun? Food, kung tawagin hindi masamang makain yun. Yun ho ang tinatatak nila sa karne. Ayun.
Okay, Director Amorao, gusto ko naman kamustahin ang mga bagong programa po ng Bureau of Animal Industry. I-form po natin yung ating mga kababayan. Sa ngayon, ang isang programa naming gagawin ay ang pagpigil o pag-alis ng sakit na hog cholera o classical swine fever sa mga baboy sa Mindanao. Uunahin natin ang Mindanao kasi gagawin natin itong isla by isla. So mas madaling kontrolin. So magdadagdag kami ng karagdagan tao, bibili kami ng mga bakuna, at makikipag-ugnayan kami sa mga lokal na pamahalaan upang makontrol ang hog cholera sa Mindanao. Kukontrolin namin ang pagpasok ng mga baboy at paglabas ng baboy sa Mindanao upang maiwasan makapasok dito ang hog cholera. So after Mindanao, Visayas and Luzon naman. Visayas at Luzon. At para ma-declare natin, katulad ng foot and mouth disease at bird flu, na ang Pilipinas ay walang sakit na hog cholera. At ito ay makakatulong sa atin upang makapag-export tayo ng produkto nating baboy sa ibang bansa. Ayun. Gaano kagrabe ho ba ang nagagawang perwisyo sa, let's say, sa isang babuyan pag tinamaan siya ng hog cholera? Nagiging dahilan din ho ito ng pagkamatay ng mga baboy. So, Posibleng ma-wipe out din yung babuyan. posible ho. Although ngayon ho, hindi na masyadong marami ho ang kaso, pero gusto ho namin totally maalis na. Hanggat meron ho tayo kasing isang kaso, hindi ho tayo ma-declare na hog cholera free. Okay. So sir, anong paalala ninyo sa mga may mga ganitong mga babuyan, yung mga nag-aalaga po ng baboy para makaisa rin po dito po sa kampanya po ng inyong bureau? Sa ngayon, dahil may presensya pa ang hog cholera sa ating bansa, patuloy kayong magbakuna ng mga baboy nyo laban sa hog cholera. Ang mga piglet at kasama na rin ang mga inahin, pakunahan nyo rin ang hog cholera para maiwasan ang hog cholera. Okay. Sa puntong ito, nais natin hingan, of course, ng mensahe at ng assurance ang ating panauhin, si Director Amorao. Mensahe niya para sa ating mga taga-subaybay, lalo tigit po doon sa mga engaged sa sektor po ng paghahayupan sa buong bansa. Please, Director, sir. Sa mga naghahayupan, kami po sa Bureau of Animal Industry ay laging nakahandang tumulong sa inyo. May mga laboratory ho kami sa central office at ang mga regional office po namin ng Department of Agriculture ay may mga laboratory din. Kung may nakita ho kayong kakaiba sa inyong mga alagang hayop, humingi ho kayo ng tulong sa mga provincial veterinarian, sa municipal agriculturist o sa amin mismo sa Bureau of Animal Industry. Nakahanda kami tumulong sa inyo. Paalala lang po na higpitan nyo ho, lagi ho namin pinapaalala bukod sa bakuna, magandang nutrisyon, higpitan nyo ho ang biosecurity sa inyong mga farm upang maiwasan ang pagpasok ng sakit sa inyong mga farms. Okay. Mga kaibigan, sa puntong ito ay makibalita naman tayo sa mga success stories ng mga kababayan nating magsasaka. Dito pa rin sa Agri sa Agri. Years na akong nagsasaka. Ang naging problema ko noon ay kakulangan sa pagtustos sa farm and foods. Inugunan namin ito sa pamagitan ng pamamahagi ng corn seed, pagsasanay sa corn production at pag-assist sa ating mga farmers na makaabil ng post-harvest equipment and facilities. Dahil sa pananalig ko sa Panginoon, nagkaroon ako ng pag-asa dahil sa Department of Agriculture. Dahil likas na matatag at masisipag ang magsasakang Pinoy, sinikap nilang sumali sa mga Farmers Association at cooperatives para mag-qualify sa mga benepisyo. Nakipagtulungan din sila sa kanilang mga agriculture technician at LGU para mapasama sa mga trainees. Sumali ako sa pagsasanay tungkol sa corn production, vermin at pest control, composting at banana production. Dito sa amin sa Tarragona, Davao Oriental, 70% ng magsasaka na ang nakikinabang sa aming mga programa. Kaya mas pinapalago pa namin ang pagpalaganap nito sa pamamagitan ng pagtataas ng budget at subsidiya. Napakalaki ng naitulong sa akin ang programa ng DA. Dahil sa ekstrang kita, napag-aral ko ang mga anak ko at dahil sa ekstrang kaalaman, natuto akong magpatanim sa iba't ibang crops sa sakahan ko. Napagtapos ko na ang mga anak ko,
nakabili pa ako ng lupa at dimotor na bangka. Pinagpapatuloy nila ang mangarap para maabot ang mas matayog na tagumpay. Napalago ko ang sakahan ko dahil inaasam kong makapagpatayo ng bahay para sa pamilya ko at makapagpundar ng karagdagang negosyo. Kaya layunin namin sa pamalaan na magkumbinsi pa ng mas madaming magsasaka na magtanim ng mais at sumailalim sa pagsasanay sa pamamagitan ng aming mga programa. Dahil sa programa ng DA, mas nagkaroon kami ng ideya at inspirasyon na mag-isip ng ibang negosyo para mas mapalawak namin ang kabuhayan namin. Hindi lang kami malilimitahan sa kakaunting kaalaman at antas ng kaunlaran. Mas maabot namin ang mas mataas. Marami po tayong natutunan mula kay Dr. Simeon Amorao Jr. ng Bureau of Animal Industry. Samahan niyo po kami tuwing weekend ng umaga po yan mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga. At siyempre mga kaibigan, ugaliin po ninyong tumutok sa pinakabagong teleradyo program sa PTV, sa Bayan Broadcast po sa PBS, Radyo ng Bayan 738 kHz po sa inyong mga talapitan. Talakayan po tungkol po sa pagsasaka at pangingisda ng aming pong tampok na tiyak na kapupulutan po ninyo ng aral. Ako po si Diane Quirel. Mga kaibigan, hanggang sa muling pagbabalik ng Biyahing Bukid Ni Manny Piñol.